cream at saka green. So, wag kayong magtataka if ever po na yung mga rubber tree nyo ay pink dito sa dulo, tapos pagdating sa baba ay nag-iiba ang color kasi normal lang po yan. Hello everyone! Welcome back to our Facebook page once again and then sa ating YouTube channel. So my name is Amor and maraming salamat sa mga bagong nag-follow ng ating Facebook page at sa mga hindi nagdalawang isip na supportahan po yung ating mumunting channel na Kabayan Amor Plants and Artists. So kumusta po tayong lahat mga kabayan na mahilig sa halaman? For today's video mga kabayan, so nasabi ko na po kahapon, actually kahapon sana but hindi ko nagawa. So ngayon, ang gagawin natin guys ay ito po yung rubber tree na kinalbo ko or yung pinugutan ko guys doon sa lagi kong sinishare sa inyo kung paano yung paraan para magiging lush ang inyong mga rubber tree. So nandito ako ngayon sa area ng aking mga rubber tree guys. Ayan. So mayroon tayo dito. Ito yung, ang laki ng dahon niya. Oh. Ayan, and then here. So, ang area na ito ay mga rubber plant. This one also, and then mayroon tayo ditong yung lagi kong pinipinch guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. So, nandito ako ngayon sa corner ng ating mga rubber tree. Mayroon din tayo dito sa baba guys. So, doon po sa nakapanood ng aking, yung ina-actual ko siya na pinugutan mga kabayan itong aking tiniki, rubber tree na tiniki guys. So, natatandaan nyo, mayroon tayong isang dahon na ang ganda ng head ko. Nakaganon yung ano niya, yung sa rubber tree sa likuran ko. Ayan. So, para siyang crown. So, anyway, may iniwan tayong isang dahon para maging signature siya na siya talaga yung ating ina-actual. So, ito na po siya ngayon mga kabayan. And then, lagi ko pong pinapakita sa inyo every time mag-like tayo, mga updates. So, ngayon ay as in, parang ano na siya, stable na yun guys, kasi ayan o, ganyan na po kalaki yung kanyang mga dahon, whereas before ay maliit pa lang, yung kumbaga bagong paano pa lang siya mga kabayan. So ito yung pinaka dagisang dahon na tinitira natin. As nakikita nyo guys, hindi na maganda yung dahon niya. Mayroon na siyang mga brown dyan, ayan, and here also. So need na natin crispy niya o. So, need ko na siyang i-cut this time para wala nang kaagaw yung this one, yung bagong sanga. So, umaano yung araw dito guys. I-adjust natin yung camera. So, ayun, akala ko wala nang sun. May sun pa pala guys. So, yun nga, ito yung nag-iisang dahon na isaswap nga natin ito. Pasensya na mga kabayan. Ayan. So, ito yung nag-iisa na dahon na talagang sinadya ko na iiwan mga kabayan para palatandaan natin na siya yung ating isa sa ating mga pinugot or ina-actual. So, this time, maalisin lang natin. So, yun nga sa nasabi ko kanina, para wala nang kaagaw itong bagong sanga na tumubo dyan. And then, yung pinaka, anong dahon, I think pangatlong tubo na dahon or open guys, ay similar na po ng laki or size dito sa nag-iisang dahon na tinira natin. So, ayan, nakikita nyo, may mga brown siya dyan, mga kabayan. Ayan, so, ikakat natin siya. The same doon sa ginawa natin dito. Kasi, last vlog natin, guys, ay inalis ko yung mga lumang dahon ng variety na ito, guys. So, ngayon, yung mga tumutubo dito sa sanga is halos new na dahon na po yan. Wala na tayo nakikita dyan na mga old na dahon. Not like this one ay mayroong nag-isa. So, ika-cut natin. Ganito lang yung pag-cut mga kabayan. So, sa pag-cut nito guys, gaya ng ginawa natin dito ay dito talaga sa pinaka ano ng dahon niya, yung pinaka last na curve ng dahon. So, iiwan natin yung I think 1 inch mga kabayan. Like this one. Oh my God, wrong one. Oh my God, wrong one. Diyos ko, buti hindi ko siya nasugatan siya mga kabayan. So here, ito pala siya. Kayo hindi niyo sinabi eh. Ayan, oh my God. So at least 1 inch. Ganyan. So, ganon. Oh my goodness.
Oh my God, buti nga hindi ko siya hindi ko siya natuluyan guys. Ayun tuloy, nagkaano na siya, nag-bleeding. So yan po guys, naalis na natin yung ating nag-iisang dahon. So ito po yung pinakalumang dahon. Kasi yung mga nakikita nyo dito guys, ay yan na po yung mga bagong dahon na tumubo sa kanya after natin siyang pinugot. Oh my goodness. Naiyak ako dito. Mali yung pagkaano ko, buti nga hindi ko siya natuluyan. Ayan, so ito yung pang second to the last na open guys. So, hayaan natin. So, mayroon tayong tinira dito guys na for at least 1 inch. Ayan, so at least mayroon pang mag-hold dito sa sanga na ito mga kabayan. Ayan. So, kusa lang po yan siyang makukulog once na maghihila po yung wound niya mga kabayan. So, gaya sa nangyayari dito sa rubber tree na ito guys. So, yun ang ating hihintayin. So, hayaan nyo lang yan siya kasi kusa po siyang makukulog once na magiging okay na. So, yung top cut naman dito, lagi ko na sinasabi sa inyo na yung top cut dito ay dito ko rin tinusok sa the same pot. Ayan, nakikita nyo po yung dahon dyan. 3 ang dahon. And then, mayroon na po dito, medyo malaki na rin yung dito sa baba guys. So, this one, yung dahon, hindi natin siya pwedeng i-propagate. May nagtatanong dati kung yung mga dahon na inalis ko, pwede ba siyang i-propagate. So, pag ganitong cut, mga kabayan, hindi natin siya pwedeng i-propagate kasi wala siyang node. Ayan. Kung gusto nyo mag-propagate ng dahon ng rubber tree, ay dapat pag-cut nyo ay meron siyang kasamang node. Yung kagaya sa pag-cut natin ng mga photos. So, ganun po yun. Dapat mayroon siyang node, mga kabayan, which is yung lalabasan ng root. So, hindi natin siya pwede. So, itatapon natin yan. So now, oh my God, naano talaga ako dito. So this one naman, yung nakikita nyo palagi guys, lagi ko siyang piniflex sa reels natin, reels video. So kapag yung dahon nito mga kabayan ay baby pa, so ang color po ng dahon niya ay something pink. Yung nakikita nyo po palagi sa ating reels na video. At ngayon, mayroon pa siya mga pink na colors, yung mga maliliit or bagong open na dahon guys. Ayan, color pink which is similar dito sa ating tricolor or ruby na rubber tree. But once po na magiging mature na po ang dahon nito, lalabas na po yung color talaga niya na ano kasi yung tawag dito sa Pilipinas, ang tawag sa kanya, yung variety na tawag sa kanya is parang si moonshine, rubber tree moonshine. But dito kasi tawag sa kanya is Shiveriania. So nandiyan na naman po tayo sa mahirap banggitin. So yan po yung name niya dito guys. So once na yung dahon niya ay baby pa lang or hindi pa matured or kaka-open pa lang, yung color talaga niya ay pink. Gaya doon sa mga nakikita nyo doon sa ating mga reels video. But once po na mag-start na siyang mag-mature, mag-change na po yung color niya na ganito. Ayan o. Para na siyang cream. Tapos may green, may gray. And then once na talaga siya, very old na siya guys, yung pinaka-last na taga na dahon, ang magiging color po ng cream na ito ay magiging yellow-green or parang neon green. Kaya minsan tinatawag ko siyang lemon and lime kasi dalawang kombinasyon. So yan po yung ng kanyang dahon. Pag baby, pink ang color. Pag nasa middle na siya, magiging cream. Then once na magiging old na talaga siya ay magiging na yung color niya, parang neon green. So like this one, saan ba tayo? Dito tayo. So may nabasa din akong comment na yung niya, yung rubber tree niya guys, nung una pa lang daw ay yung color ay pink. Siguro yung rubber tree niya ay this one na varieties, which is yung ating tricolor or ruby na rubber plant. So ganito kasi ang mangyayari kapag bagong open guys or hindi pa siya masyadong matured, ang color ay ganyan talaga. Yan, mayroong pink. Ayan, so mga bagong open niya guys, ang lalaki ng dahon. Ayan. So yan talaga ang color niya guys, normal na color which is pink or something dark na maroon. Mayroon akong isang dark na maroon dito. Hindi siya burgundy. So, mag-change po yung color, guys, once na magiging old. Tapos, nakikita nyo dito sa pinaka-bottom talaga na dahon. So, the same sanga po siya, mga kabayan. Ang mangyayari, ang color po niyan ay magiging ganito na. This one, magiging tiniki na
parang cream at saka green. So, once na magmamature. So, kapag bago pa lang, dito pa, baby, sa taas pa siya mga kabayan, yung color niya ay pink, tapos cream and green, or mayroon nga silang ito, nagiging black nga ito, guys. So, once na magmature na, dito na sila sa pinakababa, guys, ang color nila ay parang ano na siya, magiging fade na siya, guys. So, magiging, ano na siya, para na siyang tiniki, this one. Cream at saka green. So, wag kayong magtataka if ever po na yung mga rubber tree nyo ay pink dito sa dulo, tapos pagdating sa baba ay nag-iiba ang color kasi normal lang po yan sa ating mga rubber tree. Ayan. So, this one naman, i-update ko rin po kayo dito, guys. Ay, isa din sa aking pinugot. Ayan. So, maliit pa lang ito. And then, ganyan na siya, guys. Lumalas na po yung ating bagong pinugot. So, nakikita nyo dito sa gitna, dito po tayo nag-cut here. And then, yan na po yung bagong growth niya, dalawang sanga, and then meron dito sa baba. Yung isa dito kasi hindi siya natuluyan, na-abort yung isa, guys. So, ganyan na po siya. So, nakikita nyo pink, yung color niya. And then, dito sa baba, ayan po, yan na po yung color niya, parang nagiging tiniki na siya, mga kabayan. Ayan. So, yan po yung kumbaga life ng kanyang dahon ng ating mga rubber tree. So, wag kayong magtaka, guys. But yung yung isang rubber tree, which is yung burgundy na rubber tree, mga kabayan, I think hindi siya magbabago. Ganun lang talaga siya. So, kakaiba naman yung kanyang ng kanyang dahon. So, this one naman, isa din ito sa pinugot natin, mga kabayan. So, ito yung rubber tree natin na nagbibigay sa akin ng heart na dahon. Ayan o. So, nandito pa rin siya, guys. Hindi siya tumubo. Parang siya, parang hindi ko alam bakit nagkaganyan siya. So, isa din ito sa pinugot natin. And then, ilan bang sanga na nito? So, dalawang sanga lang po yung sa kanya. So, this one is bagong growth na kasi dito tayo nag-cut sa area na ito. And then, mayroon dito. So, ang kaiba lang sa kanya dito sa ating mga tricolor ay yung bagong open, guys, ayan, ay hindi siya masyadong dark na burgundy. So, mayroon siyang pagka green or brown. Ganyan siya. Hindi masyadong, walang hustisya sa camera, guys. So, green siya, something green na may brown kapag bagong open. So, once na magmamatured siya, ang mangyayari dito sa baba ay magiging dark, na siya, parang burgundy na siya, mga kabayan. Magiging dark na yung color niya, hindi siya masyadong light green like that. So, yan po yung, niya. Para siyang camouflage kapag bagong open, guys. Ayan. Tapos, pag nagmamatured, magiging dark na siya. At then, yung top cut naman ito, ay dito rin natin siya pinusok sa the same part. This one. Ayan. So, mayroon na rin siyang mga possible dyan sa baba. So, ipiflex ko lang if ever hindi ko makalimutan. So, anyway, dito tayo sa ating, so, here naman, mayroon pa tayong malaking dito, guys. Medyo mahabang burgundy. This one. So, ito yung aking burgundy. Ayan. So, sa baba ko lang siya nilagay, but ganyan na siya kahaba, guys. So, yung unang burgundy na pinakita ko sa inyo ay galing po siya dito, mga kabayan. Propagation ko lang din po yun siya. And then this one, ang lalaki ng dahon, Ayan, so kapag bagong open, medyo camouflage yung color niya. And then, once na magmamature na siya dito, ay magiging dark na po siya. So, alikabok na siya. Kailangan na niyang, kailangan na natin siyang punasan, guys. Ayan, so yan ang ating. And then, this one here, napakita ko na ito sa inyo, guys, na dalawa po yung tinanim ko dito sa pot na ito, which is tiniki at saka tricolor. Ayan, so, the same lang po yung height nila, mga kabayan. Ayan. So, maganda sila tingnan. Kasi dalawa ang color, which is tiniki at saka tricolor. Ayan. So, ang tataba ng dahon nila. So, yan po ang ating update sa pagkakat ng nag-iisang dahon ng ating this one. Hindi pa ako nakamubon dito sa dahon, guys. Namuntikan ko ng nakat. So, maraming salamat, mga kabayan. And see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting, everyone. Stay safe. Bye-bye.